Hello! Hello mga friendship natin. Good evening po sa ating lahat dyan at Merry Christmas po. Dyan sa Pilipinas and all over the world mga besties. Welcome to my channel mga friendship natin. Okay? So sa ngayon mga friendship, pasensya na kayo kasi hindi ako gaano makakapag-live kasi may problema ang aking Facebook. Pag minsan, pag nagla-live ako ng short period of time, bigla siyang nagla-log out, bigla siyang naghahang. Ewan ko mga beses kung anong nangyayari dyan sa aking Facebook account. Gustong-gusto ko mag-live mga beses. Pero sometimes, ini-stop ko siya kasi biglang naghahang o nag-log out bigla mga beses. Wala naman akong pinipress dyan. Okay? So, pasensya na lang kayo kasi itong video na gagawin ko mga beses ay ang tinatawag nating palm reading. Okay? As I promise mga beses. Kasi itong palm reading na ito mga friendship natin, matagal ko itong ginagawa, mga friendship. Since nung nandyan ako sa Pilipinas, since nung college ko, sabihin na lang natin mga beses na more than 15 years. Okay? Yan, more than 15 years ko na itong ginagawa. Mas prefer ko itong gawin at i-share mga friendship natin. At least, meron tayong tinatawag na advice or some predictions kung ano yung pwedeng mangyari sa atin. Siyempre, wag naman sana mga beshies, okay? Nangyari na in the past o mangyayari pa lang in the future. Okay? So, ito lang yung gusto kong i-share mga friendship natin. Kung maniwala man kayo hindi, nasa inyo na yan mga friendship. Okay? Sa akin lang, mga beshies natin, okay? Gusto ko lang ibigay yung advice kung ano yung nandito sa ating traits, yung lines. I-interpret ko lang mga beshies, babasahin ko lang yung 5 or 4 major basic lines na nandito sa ating palad. Yan ang ginagawa ng palmistry mga beshies. Pero ginagawa ko na ito since nung college life ko, na-stop lang mga besh kasi nandito ako mga besh. Since nung nagtatrabaho ko dyan sa Pilipinas, ginagawa ko talaga yan mga beshes natin. Okay? So sa ngayon mga beshes, no? Ano ba yung purpose nitong palmistry? Okay? Actually mga besh, maraming klase ng pag-predict sa isang tao. Okay? Madaming klase yan. Meron tayong tinatawag na pranic healing. Okay? Kasi itong pranic healing na ito, alam ko ito kasi may training ako dito. Okay? For the past years. Kaya alam ko itong pranic healing na ito. Na-exercise ko na ito before. Pero hindi ko gaano ginagawa ito mga beses kasi mahirap siya. Kasi itong pranic healing mga beses is you are going to put energy to a certain person and at the same time to release energy. Okay? Yung mga bad energy sa katawan niya, pwede mong tatanggalin through the powers from outside. Okay? Ano ito? Yung mga good energy na pwede mong ipasok o internalize doon sa tao at yung bad energy, yung mga sickness, okay? Na pwede niya ma-experience sa kanyang katawan, pwede mong i-release yun. Yun ang pranic healing naman mga beses. Alam ko yun, kaya lang, hindi ko na ginagawa mga beses kasi mahirap. Kasi mapunta sa'yo mga besh. Kung hindi mo makontrol yung energy na lumabas doon sa tao mga beses, either mapunta siya sa ibang tao or whatsoever. Okay? Yun ang tinatawag nilang pranic healing. At saka, kailangan mong alamin yung mga chakras. Okay? Meron tayong root chakra, heart chakra, at saka sa ating crown chakra mga beses. Mahirap gawin yun mga beses. Kailangan expert ang gumagawa doon. Pero, it seems na nag-training ako ng pranic healing before. Alam ko pero hindi ko na ginagawa mga beses. Ayan. Kasi yung pranic healing mga beses, I remember before, nung nag-training kami dyan sa Cagayan Valley Medical Center, sa CVMC. Alam ko yan mga beses. Kasama ko mga doctors. Ayan si Dr. Lavadia, dyan sa CVMC, baka nag-retire na siya. At si Ma'am Alice, yung chief dietitian dyan sa CVMC. Alam din yan mga beses. Ayan, yan yung mga
kasama ko sa pranic, sila yung mga pranic healers before. But I do not know if they are still continuous using this pranic healing through chakras, different chakras. Okay? So, yan yung introduction ko mga beses. Sa akin naman mga beses, mas prefer ko yung palm reading. Okay? Kasi alam ko kung paano gawin at alam ko kung ano yung pwedeng mangyari. Okay? So, ito mga beses, no? Meron akong beshi dito na gustong magpatingin through her left finger. Kasi kapag babae, beshies, kailangan na titignan natin sa left-handed. Okay? O kung ano man ang dominant sa'yo. Ayan. Kapag sa lalaki naman mga beses natin, most of it, ang ginagamit ay yung right palm o yung yung right na palad natin mga beses sa mga lalaki. Pero most of the time mga beses, no, kung ano yung dominante sa ating palad. Okay? So ngayon mga beses, itry nating tignan ito. Sinend niya sa akin kaninang hapon mga beses. Titignan ko daw. Okay? Kung ito beses ito ang eksena dito mga beses. Sinasabi niya sa akin kung pwede ko daw makita kung ano yung pwedeng niyang, shall I say, gusto niya magkaanak ng lalaki. Anyway, kamag-anak ko ito mga beses, pero hindi ko pa gaanong alam yung kanyang history, mga beses natin. Ayan, mga friendship natin, okay? Gusto ko daw tignan kung magkakaanak siya ng lalaki. Okay? So, ayan mga beses titignan natin kung talagang magkakaanak siya ng lalaki. Okay? Ayan mga beses. Sa ating palmistry mga beshi natin, mga friendship, okay? Kasi babae siya, ang gusto niyang mangyari mga beses ay titignan natin, okay? Kung magkakaanak siya, magkakaroon siya ng anak na lalaki o mabubuntis siya na lalaki yung gusto niya. Ayan. So, sa aking nakikita mga beshies, sa ating palad kasi mga friendship natin, composed of 4 to 5 major basic lines. Okay? At dito, mga beshies natin, no, makikita natin dito, yan, i-example ko na yung palad ko mga beshies. Makikita natin dito yung ating lifeline, yung headline, at saka yung ating heartline. At yung fate line natin. Ayan. So, ito yung mga major lines na kailangan nating alamin. At ito ay hindi na i-erase. Okay? Hindi ito na i-erase mga beshi natin. Ayan. At itong nasa on top naman mga beses natin, meron tayong mga, actually we have 7 planets. Okay? Ayan. So, ang consider dito yung ating Jupiter sa ating first finger. Okay? Ayan. Jupiter ang tawag dyan. And then, yung Saturn, Sun, Mercury. Okay? So, i-interpret natin yan later on mga beses. Depende kung ano yung kailangan ng friendship natin. Okay? It seems na itong girl na ito, ating pinsan to mga beses, gusto niya na i-identify o i-predict natin kung siya nga ba ay magkakaroon ng anak na lalaki mga beses. Ayan. So, therefore mga beses, ayon sa ating prediction, okay, ayon sa ating prediction, makikita natin mga beses na dito sa kanyang lower Mercury, lower Mercury kasi ang tawag dito mga beses, meron tayong nakikita dito na line. Okay? So, according sa kanyang palad mga beses, ayan, may line siya. Okay? May line siya. Kaya lang, sa Mercury side, okay,
Sa marriage line mga beshies, kailangan sa vertical, ma-identify natin kung ilan o kung makakaanak ba siya ng babae or lalaki. Okay? Sa kanyang case, mga beshies natin, ang nakikita ko, okay, ang nakikita ko ay may isang line horizontal. Ayan, so anong ibig sabihin nito mga beshies? Medyo malalim yung kanyang horizontal line. So, ibig sabihin, intimate yung kanyang relationship, okay, sa kanyang asawa o sa kanyang karelasyon, mga beshies natin. Pero, hindi mo makikita mga besh sa kanyang Mercury line, no? Hindi mo makikita mga beshies yung vertical na 2 o 3 kasi yun ang indication na ikaw ay magkakaroon ng anak. Okay? Pero sa case niya, meron siyang anak. May anak siya mga beshies. Pero dito sa line niya, hindi mo makikita. Ano pa yung mga reasons o ano pa yung other aspect na makikita mo na magkakaanak siya. Okay? So, dito sa part na ito. Dito mga beshies, ayan, kung ang line dito ay medyo malalim, ibig sabihin, intimate yung relationship mo sa iyong partner or sa iyong asawa. Kapag may vertical lines naman dito, 100% mga beshies na magkakaroon ka ng anak. Pero sa kanyang case, hindi mo makikita na magkakaanak siya. Pero in reality, may anak siya mga beshies. Saan mo pa makikita na pwede siya magkaanak based sa kanyang Mercury? Okay? Makikita mo dito. So nakikita ko na meron siyang mga lines dito na broken lines. At ba't ganito ito? May mga broken lines pa dyan mga beshies na nakikita ko na 4. So ibig sabihin may tendency na magkakaroon siya ng anak na babae or lalaki. Okay? Pero sa kanyang case mga beshi, no? Kasi hinihingi niya na magkaroon siya ng lalaki na anak. Okay? Pero dito mga beshis natin, doon sa part na yun mga beshis, kasi sinasabi ko kapag vertical line sa taas, hindi mo makikita yung vertical line niya kasi yun nga, wala siyang line mga beshis. Pero nakikita ko dito, ito pa yung mga ibang aspeto na siya ay may anak. Okay? Pero dito mga beshies, may tendency, okay, na magkakaroon siya ng 2 anak na lalaki. Okay? Dito. Dito sa part na ito. Explain natin yan later on mga beshies. Ayan. Okay? So it seems mga beshies na yun lang ang gusto niya na malaman. Marami pa akong nakikita mga friendship aside sa kanyang magkaroon ng anak na lalaki. Okay, so sa kanyang case mga beshies natin, okay, magkakaroon siya ng anak, okay, magkakaroon siya ng anak, either boy and girl, pero doon sa kanyang below Mercury lines, mga beshies, magkakaroon siya ng 2 anak na lalaki. Okay, so ayan ngayon mga beshies, yung purpose ng ating prediksyon sa kanyang palad mga friendship natin. Marami pa akong makikita mga beshies, okay? Yung mape-predict ko sa kanyang mga lifeline. Kasi makikita mo dito mga beshies, oh. Makikita mo sa kanyang lifeline, yung mga broken lines diyan na may mga tendencies sa mga kanyang stress. Ayan mga beshies natin. Okay? So, it seems na gusto lang niyang malaman kung magkakaroon siya ng anak na lalaki. Okay? Yun, may tendency na magkakaroon siya ng anak na lalaki na 2, mga beshies natin. Doon sa part ng kanyang Mercury lines. Pero hindi mo makikita yung kanyang vertical lines na magkakaroon siya. Sa baba mo lang siya makikita mga beshies. Okay? Sa baba mo lang siya makikita.
Ayan. So, thank you very much mga beses. Ayan, kung gusto nyo lang malaman din yung mga ating viewers dito, okay? Hindi lang yung prediction kung gusto mo magkaanak, mga beses natin. Ayan, hindi lang yun ang pwede nating makita sa ating palad, mga beses. Maraming aspeto dyan ng ating major lines ang pwedeng makapag-predict, okay? Kung ano ang nasa'yo at kung ano ang mangyayari sa'yo, okay? At kung nagawa mo na ba before, ayan, ang eksena natin, at kung magagawa mo palang mga beses natin. Yan. So, yan ang tinatawag nating palm reading, mga beses. Inuulit ko mga friendship natin, maraming klase ang pag-predict sa isang tao, mga beses. Okay? Ma-predict mo siya through pranic at ma-predict mo siya through palm reading. Ayan mga beses natin. So, ang disadvantage lang nito mga friendship natin, okay? Huwag tayong mag-expect na yun ay totoo. Pero, according lang doon mga beses sa inyong major lines, kung ano yung kanyang sinasabi sa kanyang personal traits natin. Ayan. Sometimes, hindi siya totoo, pero 95% na totoo siya. Okay? It seems mga beses na matagal ko na itong ginagawa. Ayan. So, yung mga na-predict ko before is nangyari na mga beses. Nagulat na lang ako mga beses na, ay, ba't ganon? Na-predict ko siya ganon before ha, sa kanyang palad. So, nangyari na mga beses natin. So, yun nga. So, ang prediction na ito mga beses ay either nangyari na in the past, alright, or mangyayari pa lang in the future. Take note mga beses natin na yung prediction sa ating palad ay mangyayari siya o nangyari na o mangyayari pa lang siya in 1.5 years up to 7 years. Okay? So, thank you so much mga beses natin at yung gustong makapahula sa ating mga beses. Actually, hindi naman siya hula mga beses. Kung gusto nyo lang mabasa yung prediction ng ating palad mga beses, isend nyo lang sa akin yung photo. Photo ng kamay nyo, ng palad nyo. Kung babae ka, besh. Okay? Pwede mong isend sa akin yung left na palad mo or dominant naman mga beses, pero most of the time, left ang babae. Okay? Kapag ang ginagamit mo sa trabaho ay right, kahit babae ka, right na palad naman ang isesend mo sa akin. Okay? Pero most of the time, mga beses, left sa babae at right naman sa lalaki. Okay? So, thank you so much mga beses natin. Ayan, and Merry Christmas and advance Happy New Year. Bye!